Ito yung guano queen na ginagamit sa mga halaman at nakapagpatubo na ako ng mga punla. Ito ay lychees. Yan. Lychees yan, lychees. Yan, nakapagpatubo ako at sa pamamagitan ng... At ito pa naman ang marang. Marang, ayan. Iyan po ang marang. Napakasarap po niyan. Ayan. Susubukan po natin lahat ng punong kahoy. Ito naman po ang rambutan. Ito po, rambutan. Ayan. Rambutan po. Ayan. Ito naman po ang longgan. Longgan. Ayan. Ito. Ayan. Longgan po. Ito po, avocado. Ito, avocado. Ito po ay sampalok. Ayan po yung sampalok. Ayan, nag-iisa po yan. At ito naman po ay ang durian. Ayan po, marami po yan, durian. Ayan po. Ayan po ang durian. Ayan. Ayan po, nakapagpalaki po tayo ng mga punla o puno na kinakailangan po ay ayan po, itatanim natin. At ito naman po yung mulberry. Ito po yung mulberry. Ayan po. Yung mulberry. Ayan. Katatanim ko lang po yan pero napakabilis po. Ito naman po ang ito yung ano, ito pa yung hindi ko pa na ita-transplant to eh. Ay hindi ko pa na ilalagay sa mga bags ng plant bags. Hindi ko pa na ilalagay. Ito po yung kakao. Ito po yung mga nailipat ko ng kakao. Ayan. Ayan po yung mga nailipat ko ng mga kakao. Ayan. Ayan po. Ito po ang kakao. Ayan po. Oh. Marami po yan. Kung yan po ay mailalagay ko po sa mga bags. Ayan po. Ay napakadami po niyan na kakao. Ayan po. At iba-iba pa po ang aking pong gagawin na patutubuin po ng mga klase po ng iba't ibang klase po ng mga prutas o mga fruit bearing trees po. Na kung tayo po ay may maliit na yard o meron tayong mga maliit na mga taniman, pwede po tayo magtanim ng mga puno at makakatulong pa rin po tayo sa ating inang kalikasan. Maraming pong salamat. At ito naman po yung aking pinunlang sitaw. Kinain po ng mga insekto. Ngayon po, ang ginawa ko ay binombahan ko po ng aming ultimate pesticide na product din po ng guano queen. At ayan po, nagsupang na po siya. Yung po dating mga kinakain ng hayop ay sinupangan na po ng ibang bagong dahon na wala na po siyang sira. Ayan po. Yung mga dati na lang po ang may sira, yung mga kinain, pero ito po mga bago na po yan. Kaya na-treat niya po. Ibig po sabihin, yung pesticide po ng guano queen, yung ultimate pesticide po ng guano queen ay maganda rin po sa halaman. Yun rin po ay isa sa mga invention po namin. Yung pong pesticide na hindi naman natin kinakailangan gumamit ng mga pesticide na mga masyadong matatapang at mga lason na. Kung sarili naman po natin pagkain ay hindi na natin dapat gamitan ng mga nakalalason, kasi sabi po natin kumain tayo ng gulay para humaba ang ating buhay. Paano po kung rich in pesticide ang kinakain nating gulay? Sa palagay niyo po ba hahaba ang ating buhay? Ito po ngayon ay isprayan ko po ngayon ng para hindi po magtuloy, kasi nga po ayan na po, bagong supang na po yan. Ayan po, ini-sprayan ko po siya. At marami po kasi mga kulisap na nagsiga kasi yung asawa ko
Mga kulisa po ay naglipa na. Ayan po, kinain. Naghiganti po dun sa halaman ko. Ito po ang ating pong sitaw. Ayan po, pagka magtanim po tayo para po tayo ay mayroong maliit na rep sa ating bakuran, para hindi na po tayo masyadong bumili ng mga masarap po yung sariling tanim, masarap pong kainin. Ito naman po yung pong siling bell pepper. Ito po, nadamay nga po yan na kasi magkakatabi. Marami pa po akong pula, medyo matigas kasi po, pangit kasi yung lupa po dito sa lugar namin kaya po nahirapan po akong kumuha ng lupa. Marami pa po kami mga pula na dapat pang itanim. Ito po, kaso nga lang po ay wala pong lupang maganda dito. Kaya nga lang po, pag nabombahan siya ng guano queen foliar fertilizer ay gumaganda at nabubuhagag po yung lupa natin. Masyado pong bindy soil po ito. Ito po ang ano ko po ng talong. Ayan po, ito po peppermint to, at ito naman po ay basil. Ayan po, ito po yung okra. Ilang araw pa lang po ito, nagulat nga po ako bigla na lang po siyang lumaki. Wala pa po akong paglilipatan wala pa po akong paglilipatan. Ayan po yung talong. Lahat po ng ito naman po ay basta po meron akong mga pinagputulan ng mga leeks. Ayan po, tinatanim ko para sa susunod po pag kailangan ng leeks at wala pong, malayo po kasi tindahan sa amin Ayan po, at nandito na lang po nagtatapos ang ating video. Tayo po, iningganyo ko kayong magtanim sa bakuran upang may anihin. Sa panahon po ng taghirap ng buhay ngayon, kailangan po ay marunong tayong gumawa ng paraan. Salamat po. Ito po ang tinanim ko pong patola. At kailan ko lang po yan itinanim. Dahil nagsunog po kami kasi nga po masyadong maraming ayan po, sinunog po namin. Pero actually po ay hindi po maganda ang nagsusunog kasi nga po yung lupa po ay mas lalo pong nababawasan ng nutrients, sinisip-sip po ng init ng apoy. Kaya po kaya nga lang po masyado pong masukal at sobrang lawak po kasi nitong area, kaya po sinusunog na lang po namin unti-unti yung mga para po kami makapagtanim. Ayan po, marami po kami mga punong kahoy na itinanim. Iba-iba po yan iba-iba po mga punong kahoy. Ayan po kung nakikita nyo po ay iba't ibang klaseng mga punong kahoy po yan. Mahilig din po magtanim ang aking asawa. Yan po libangan niya, at kasi nga po ay matanda na siya, kinakailangan naman po ay magkilos-kilos para hindi po ma-stack ang mga kasukasuan po. Mientras po kasi nagpapahinga, pagka may edad na, mas lalong humihina po ang katawan. Kaya dapat tayo ay ayan po, tingnan mo. Ayan po yung ating patola. Ayan po, patola. Ito, meron po akong konting dito. Ano tawag dito? Yung pinya. Pag kumain po kami ng pinya, marami po yan. Kaya lang po, na grass cutter na. Daan po itong pinya, na grass cutter na lang po. At ito naman po yung paglilipatan ko ng mga talong. Nakita nyo po ang lupa, sobrang tigas at mabuhangin. Pero sa pamamagitan po ng kompletong nutrients ng guano queen po, gaganda po ang ating mga halaman. Dahil po inalis lang po namin dyan yung sobrang tagal na po kasi. Papalitan po natin ng bago. Salamat po, at sana ay ma-inspire kayo sa pagtatanim dahil malaki pong tulong sa ating budget na hindi na tayo bibili ng kahit na ano pang mga gulay. Dapat po yung bahay kubo ay nakatanim po sa ating paligid para po tayo ay makatipid
at maanuhan po natin ng budget, makontrol po natin sa pamagitan ng mga tanim. Masarap pong kainin ang mga walang lason na pananim. Salamat po.